Kasi mga kotsero, alam naman natin lahat ang balita kahapon ay not one but two Chinese Coast Guard ships ang nag-water cannon sa ating maliit na bangka. Maliit lang yun mga kotsero. Pero naglabas ng babala ang China. Ano sabi ng China? China's Defense Ministry warns Philippines after South China Sea incident. Wow! Ang kakapal ng mga muka. Iintayin ko yung mga comment ng mga bayarad ng China. Hintayin ko yung mga comment ng bayaran ng China. Tungkol dyan. Wala pa eh. Medyo tahimik pa sila eh. Sabi ng China, we warn the Philippines to stop making any remarks that may lead to the intensification of conflicts and escalation of the situation and stop all infringing and provocative actions. Uy. Take note mga kakotsero ah. Take note sa statement ng China. Stop making any remarks. Kalain nyo yun? Ayaw nila tayong pagsalitain? Akalain nyo yun? Ayaw tayong pagsalitain ng China? Tungkol sa West Philippine Sea? Ulitin ko ha, mga kotsero. Baka kasi hindi naiintindihan ng mga pro-China Duterte supporters. Ang warning, hindi dun sa RORE mission. Hindi sa RORE mission ang warning. Ang warning ay doon sa making any remarks. Huwag daw tayong magsasalita. What the F are you smoking in China? Huwag yung papadala dito. Oo, wag niyo papadala dito yung kung ano mang hinihit-hit niyo dyan sa China. Kasi baka matulad kami kay Digong. Ayaw naming matulad kay Xi Digong, mga kotsero. Ayaw. Uy, no, hell no, please. Ayaw kunyarn. If the Philippines repeatedly challenges China's bottom line in the context of remarks, ha? Ayun, kasi ito yung warning eh. Sa remarks that may lead to intensification of conflicts. O see? Remarks eh. Remarks. Mga comment. Mga sinasabi. Oh, sabi. Kapag ipagpapatuloy niyo yan, itong mga remarks, China will continue to take firm and decisive measures. Okay. Nangyari ito, sinabi ito ng China's Defense Minister. Nung nagsalita ang Pilipinas, China's Coast Guard said it had taken measures. The remarks came after China's Coast Guard had taken measures against the Philippine vessels in disputed waters near the Second Thomas Shoal and Spratly Islands a day before actions that the Philippines had called irresponsible and provocative. Yun. Ba't doon kasi natin tinatawag na irresponsible and provocative ang China? Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo ay magsha-shoutout muna sa mga ibig natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang remittance fees. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download na Sendwave app, gawak na account, ilagay nyo yung bank account details nyo sa Sendwave at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag kayo ay gumamit ng aking promo code, nakikita nyo yan, Coach Jarrett, ayan o. Sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng dagdag na $20 na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Bakit hindi ba? Napaka-irresponsable ng ginawa nyo. Bilang isang napakalaking bansa, binubuli nyo yung maliit. Ba't hindi nyo ibuli yung kasing lakas nyo? Yung kaya kayong palagan.
At hindi nyo, example, si Japan. Ba't hindi nyo ibuli si Japan? Doon sa may bandang Senkaku Islands. Hindi nyo kaya? Hindi nyo kaya? Hindi nyo kaya no? Ba't hindi nyo ibuli si South Korea? Nandoon ang kakaduktong ng bitukan yung si North Korea sa kabilang side, sa northern part. Ba't hindi nyo ibuli si South Korea? Bakit? Kasi nakadepende kayo sa kanila sa commerce and trade, no? Hindi nyo mabuli si Japan. Bakit? Kasi doon kayo kumukuha ng isda. Pagkain. Ba't nyo binubuli ang Pilipinas? Kasi sa Pilipinas, wala tayong hindi na ikinabang sa atin si China. Tayo pa ang may kailangan kay China, ang sinasabi. Second largest trading partner natin ang China. Although may mga lumalabas na comments, kahit na second largest trading partner natin, hindi raw kawalan na mawala si China. Nabasa ko yung recently sa Business World. Nakalimutan ko. Hanapin ko nga. Wait. In fact, problema pa pala tayo ng China kasi hindi raw tayo nakatali sa kanila in terms of economy. Yan, no? December 13, 2023 sinulat. Economic fallout from the Philippines, China tensions limited, says think tank. Sabi yan ng London-based think tank. Yan. Ang sabi, magkapangalan pa kami halos. Gareth Leather, Senior Asia Economist at Capital Economics. Take note hindi ito sa Pilipinas. So, hindi nyo pwedeng tawaging dilawan. Hindi nyo pwedeng tawaging dilawan, guys, kasi hindi yan galing ng Pilipinas. Ayan, sabi, believes a deterioration of Manila-Beijing ties is unlikely to create a big economic problem because the Philippines is not closely integrated into China's economy. Yun naman pala. Hindi naman pala tayo masyado maapektuhan. Exports to China account for just 2.7% of the GDP of the Philippines. Yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Paano natin naging biggest trading partner ang China? Kung hindi naman na tayo trading partner. When you say trading partner, mga kotsero, ibig sabihin, nagpapalitan kayo ng kalakal. Nagpapalitan kayo ng kalakal. Wala namang palitan ng kalakal na gaganap. Kung tutuusin, yung ine-export natin papuntang China, mababa lang. 2.7%. Ang malaki natin, mga kotsero, import. Marami tayong ini-import galing China. The potential to export more to China is limited by the fact that the Philippines exports few of the kinds of products that China buys. Konti lang daw yung produkto na binibili ng China galing sa atin. So, in short, mga kotsero, wala silang pinapasok na pera sa Pilipinas. Naisip naman natin yun? Parang hindi pa yata. Tourism could also suffer, but this is a small part of the economy. Even before the pandemic hit, spending by Chinese visitors accounted for just 0.4% of the GDP of the Philippines. Talaga ba? Walang kwenta pala talaga ang China sa Pilipinas. Ang magagandang buhay lang ng China, ng mga Chinese na meron sa Pilipinas, yung mga tumakas ng China para dito magnegosyo. Kasi dito sila yumaman. Ay, eto, meron isang tanga, sabi. Bakit puro made in China lahat na lang? Kasi nga lahat ng kumpanya kasi nabudol ni China. Noon pa man din. Lahat ng manufacturers, mapa-western, mapa kahit saan pa,
doon nagtayo ng mga planta sa China kasi mura ang labor. Mura kasi ang labor doon. Ano ngayon ang nangyari? Recently, kung nabalitaan nyo, bumagsak ang foreign direct investments ng China. Not only in terms of physical investments, but also doon sa kanilang stocks. Bakit? Kasi natakot na ang mga negosyanteng magnegosyo doon. Natatakot na silang magnegosyo doon. Bakit sila natatakot? Kasi itong si China naglabas ng bagong batas. Ang title ay Security Act something. National Security Act, parang ganon. Na hinahayaan or na binibigyan ng kapangyarihan ang gobyerno ng China na pasukin lahat ng mga kumpanya sa loob at alamin kung merong mga espiya sa loob ng mga kumpanya. Anti-espionage law. Thank you. Thank you very much, Kenneth Reyes. Anti-espionage law. National security law pala yung sa Hong Kong recently. Anti-espionage law. Kung ikaw nga naman, recently, merong isang kinulong na, what do you call this? Australian reporter. Ang accusation ay nagbebenta raw ng information sa Australia. Hindi naman. Reporter yun eh. Reporter yun eh. O di nakulong for 3 years. Kinulong, alam nyo kung bakit? Kasi nakaaway ng Australia ang China. Kaya sinampulan nila yung network. But anyway, so yan. Going back to the topic. Nag-warning sila. Irresponsible daw kasi tayo at provocative. Yan ang sinabi. So mga kotsero, eto ngayon ang sagot ng Pilipinas. Yan. Ito yung sagot ng Pilipinas. Wait lang, ayusin natin. Yan. A Filipino civilian vessel damaged anew from a water cannon attack by Chinese ships. The Armed Forces of the Philippines says the commissioned vessel by the Navy came under water cannon attack while on a resupply mission to the Ayungin Shoal on Saturday. The Unaiza May 4 is the same vessel damaged by China from a similar mission to the country's lone outpost in the shoal early this month. The AFP says Chinese vessels performed dangerous maneuvers as they attempted to block the Philippine ship from reaching the BRP Sierra Madre. The National Security Council in a statement denounced China's actions. It said Beijing put a risk once more at the lives of Filipinos on board the vessel and caused severe damage to the ship. U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson has since reaffirmed Washington's support for Manila. She calls China's actions a violation of international law. Nag-comment din pala US. US stands with the Philippines against the People's Republic of China's repeated dangerous maneuvers and water cannons. Nasaan ang PCG? Nung panahon na yan, may pinakita ko kahapon eh. Binak siya, inipit siya sa gitna ng 3 ships. Wait lang. Ayun. Anyway, so nagagalit na ngayon si China sa mga statement natin sa Pilipinas. Nagagalit na siya. Kaya ang statement nila ngayon, huwag kayo maglalabas ng ganyang remarks ha, Pilipinas. Ba't kayo naglalabas ng ganyang remarks? Kasi napapahiya na sila sa buong mundo. Napapahiya na kasi sila. Which leads us, mga kotsero, dito sa sinabi ni Robert Barbers. Ay, hindi. Mamaya na yan. Ito muna. Kay Robert Barbers. Mga taksil sa bayan! Totoo naman. Totoo naman, mga taksil sa bayan. Sabi niya. Ito tungkol to dun sa sa mga 36 na Chinese nationals na pinapasok sa Philippine Coast Guard. Napaka nga naman yun. Napaka-irresponsable.
Napaka-irresponsable ng Duterte administration para gawin yun. Alam nang may problema tayo sa China, pero ginawa pa rin nila. Napaka-irresponsable talaga. Partida BJ Cans, no? Brigadier General ang mga ranggo. Oh. Pero nagsalita ang Philippine Coast Guard. Hindi ko alam kung ba't sila nagsalita ng gano'n, pinagtatanggol nila yung 36. Kasi nagdo-donate daw ng malalaki, etc. etc. Mga businessmen daw yun, nag-donate ng malaki, etc. etc. Really? Ganon kayo sa auxiliary force? Kailangan businessmen na malaki mag-donate? Oh, come on, Philippine Coast Guard. You should do better. You should do better, Philippine Coast Guard. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi pwedeng ganun. National security issue yan eh. Natawa lang ako doon na ano yun eh, parang nabalita siya nung isang araw. Nag-comment yung PCG. Sumagot sila doon sa 36. Hindi naman daw mga kaaway yan. Mga Chinese businessmen daw yan. Wala daw silang nakitang record na sila daw ay espiya. PCG naman. You should know better. Huwag tayong magpaka-naive. Kung espiya sila, aamin ba sila sa inyo na espiya sila? Naman. Hindi sila aamin na espiya sila. Espiya nga eh. Medyo na ano ako doon ha. Medyo nawindang ako doon sa sagot ng Philippine Coast Guard. Wala kasing record na nagsasabi na they are spies or would indicate that they are spies. Natural. Itatago nila yun. PCG naman. PCG naman. Si PCG spokesperson Banlilio. Oh, parang siya nga yata yun. Nagsabi. Sabi ni Barbers. Noong panahon ng Hapon sa Pilipinas, meron tayong mga makapili. Ngayon, meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Huling-huli ni Congressman Barbers to. Huling-huli. Eh may sinabi na nga si ano, 'di ba? Si attorney yata siya, abogado yata yan eh. At si attorney Katrina Ponce Enrile tungkol dyan. Diba? May binabayaran daw ang China para magkalat ng fake news sa Pilipinas. Para guluhin ang Marcos administration. Nagsabi, 2 pangalan, di ba? Alam ko nabalitaan nyo na yun. Pero 2 pangalan daw sila. Baka yung 2 pangalan na yun is only the tip of the iceberg. Baka yun lang yung nabanggit. Baka hindi pa yun yung nasa buong listahan. Kasi parang ang dami nila eh. May picture pa sila eh. May picture pa nga sila, di ba? Kaya yun, naka-traidor talaga sila sa bansa. Panahon na para imbestigahan at kilalanin ang umano'y mga walang konsensya at taksil sa bayan na mga ito. Tama lang yun. Mga makapili. Inuuna yung interes ng ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Unahin nyo na kaya si Digong. Unahin nyo nang imbestigahan si Digong, sir. Congressman. Try nyo invite. Bakit? Kasi, ulitin ko lang. At gusto ko itong i-highlight ngayon. Ito. PH ignored China's proposals on zero. Ayan. Bakit?
Umpisahan na kay Digong kasi yung anonymous source na galing ng China, Chinese official, yung Chinese official na sinabi niya, si Duterte administration daw ay merong gentleman's agreement. Wow, nagulantang ako! Wow, nagulantang ako! Wow! May gentleman's agreement kay Digong. Nagulantang ako, guys. Wow! Actually, merong gusto magpasikat. Kinota ko dito. Yan. Sabi, gulantang na gulantang daw yung mga BBM vloggers. Ganyan. Tapos, ang argumento niya, bakit daw hina-highlight yung meeting and understanding ng Duterte administration? Pero, dati pa naman may agreement sa gitna ng China at Pilipinas. Actually, 2013 pa raw yan. Sopla daw. Sopla daw, guys, sopla. Okay. Sige, game. Anong sinabi noong 2013? China is concerned that the Philippines will build structures in Ayungin Shoal. Yan ang sinabi. Eto na. Ito yung kanilang ito yung parang gotcha statement nila. Sabi daw kasi ng ating partido, yan. The Philippines, however, assured China that it has no plans to build infrastructure in Ayungin Shoal. Wala rong plano daw magtayo ng structures ng Pilipinas. In an apparent effort to de-escalate tensions. Okay. Sabi daw ng isang National Security Council, parang DND secretary yata to. Ang sabi, we will not violate the agreement by building new structures. Uy, may ganun. O nga naman, bakit may agreement na nitong panahon na to? Bakit may agreement na nga nitong panahon na to? Wait lang. 2013 pa to. Panahon ba to ni Digong? Hindi. Panahon to ni Panot Aquino. So, ibig sabihin, 2013 pa lang, meron ng gentleman's agreement sa gitna ng Pilipinas at ng China? Wow. Oh, praise the Father. Oo. Ito nakasulat Anong gagawin natin? Baka nga ganun. Diba? Baka nga ganun. Ang problema, mga kotsero, hindi naman nila sinasabi kung ano yung agreement na yan. Hindi in-indicate kung ano yung agreement na yan na not build new structures nung panahon ni Naggumawa sila ng content, ginamit nila yung video ko, di malang nagpaalam. Tapos, ito yung gagamitin nila na dahilan. May agreement na noon pa. Panahon pa lang ni Panot Aquino, meron na. Ganyan. Hindi naman lang nilinaw ano yung agreement. Is it like the Duterte agreement na gentleman, walang papel-papeles? Hindi. Mag-research pa kasi laliman natin ang research. Hindi lang tayo puro sa dyaryo nakatingin. Laliman natin ang research. Ito ay galing sa SESPI. SESPI. Article yan. Does the Philippines have the right to build permanent structures on Second Thomas Shoal? Laliman natin ang pag-research. 2024 to, bagong-bago, friend. Bagong-bago, friend. Anong sinabi? Puntahan natin yung parte noong sa may agreement daw na kinote nitong Philstar.com. Laliman kasi natin. Game. Eto na. Puntahan ngayon natin yung parte na yun. Nasa fifthly yun Iniisa-isa kasi. Pero kung babasahin ko sa inyong lahat yan, napakahaba na yan. Dito na lang muna tayo sa fourth, di pala sa fifth. Sa fourth. Ayan. Sabi, the signing of the DOC on November 4, 2002
The Philippines repeatedly promised not to build permanent structures or even transport construction materials to Second Thomas Shoal. Oh. Kailan daw tayo nangako? Daw. Nung napirmahan ang DOC noong November 4, 2002. Is it a gentleman's agreement? No, it's not. It's not a gentleman's agreement. Ano yung DOC? Declaration of Conduct. It is not a gentleman's agreement. This is signed by the members of the ASEAN. Anong gentleman's agreement dyan? Daliman kasi ang research. Si Philippine Defense Secretary Voltaire Gazmin, June 19, 2013, anong sinabi? Discussed Second Thomas Shoal issues with Chinese Ambassador to the Philippines, Ma Keqiang. Ma raised concerns about the Philippines' plans to build structures on the reef. In response, Gazmin assured that there was no such plans. The Philippines assured China that it has no plans to build infrastructure in Ayungin Shoal. We will not violate the agreement by building new structures. We said we will bring provision supply like water, food, and personnel there, Gazmin said. Sino yung kausap ni Gazmin? Papakita ako sa inyo. Si Ma Keqiang. Ayan, Chinese Ambassador Ma Keqiang and Defense Secretary Voltaire Gazmin. So, ibig sabihin, mga kotsero, ang pinag-uusapan dito na agreement ay hindi gentleman's agreement ni Digong. Ang pinag-uusapan dito ay yung Declaration of Conduct ng South China Sea noong November 2002. Ito yun, Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea. Kakatanggol nyo kay Digong, pumapalya kayo. May mga utak naman kayo. Sasabihin nyo, noon pa naman meron palang gentleman's agreement noong 2013 pa. Hindi to gentleman's agreement. Do you think this is a gentleman's agreement? It's not. Ano yung provision daw na violate? Provision number 5, the parties undertake to exercise self-restraint, etc., in the conduct of activities, etc., refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reef, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. Ang nasa agreement ay hindi magtatayo at hindi titirahan ng kahit anong bagay ang mga isla doon sa disputed territories. Yun yung usapan. Kaya sinabi ni Gazmin, wala kaming plano magtayo dyan ng structures. Bakit? Kasi ang pinag-uusapang agreement ay yung Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Hindi to gentleman's agreement. Matatalino naman kayo, ba't hindi nyo ginagamit ang utak nyo? Sana, kinonfirm muna nila, bago sila gumawa ng content, kinonfirm muna nila kung ano yung agreement. Ayan ito kasi yung hinighlight nila yung agreement. Dati pa naman may agreement pala, 2013 pa. 2002 pa nga tong DOC O paano? 2000 pa to, 2002. So ibig sabihin mga kotsero, nung nagtayo ng military installations ang China diyan sa West Philippine Sea, diyan sa Scarborough Shoal, diyan sa Fiery Cross at diyan sa Mischief Reef, they violated the Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea of 2002. Sino ngayon ang may mali? Pilipinas pa rin ba?
Hindi. Para lang maipagtanggol nyo si Digong, tinatry nyong baliin ang katotohanan. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag nyong pagsisinungalingan ng mga audience nyo. Kaya ako mga kotsero, hindi ako nagla-livestream ng walang ganito. Sasabihin nyo, noon pa naman pala may agreement. It's not just a gentleman's agreement. It is the Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea of 2002. Tingnan nyo kung sino nakapirma dyan sa Pilipinas. Sobrang luma na nito. Oh, sino nakapirma para sa Pilipinas? Wait, tingnan natin. Blas Ople po, yung tatay nung inappoint na Migrant Worker Secretary, sumalangit nawa. Blas Ople pa. Ayan 4th day of November 2002. Ano yung sinabi? Yung kinote nung Secretary Voltaire Gasmin. Kausap si Mackay King na ginamit din dito sa article na pinangbaba sa akin. Stupid. Oh, paano ngayon yan? Paano nyo ngayon ipagtatanggol si Digong doon sa gentleman's agreement niya na walang papeles? Walang papeles. Hinayaan ni Digong, hinayaan ni si Digong na mabulok ang BRP Sierra Madre. Bakit? Para makahimod siya sa tumbong ni Xi Jinping. Sa akin, alam nyo mga kotsero, wala namang problema kung magkamali ako eh. Kung nagkamali ako, edi nagkamali ako. Ang problema nga lang mga kotsero, wag tayong bumali ng katotohanan. Oo, sige, nagkaroon nga ng agreement. But it's not just an agreement. It is the Declaration of Code of Conduct. Ngayon, mga kotsero, dito sa article na ito, uunahan ko na. Uunahan ko na sila. Bakit? Kasi dito sa article na to, may nakasulat, may various flip-flops daw ng Pilipinas. Saan yun? Sa general failure to acknowledge or adhere to the so-called gentleman's agreements. Ay, oo, nakasulat nga naman ng gentleman's agreements. Baka noon pa yan. We don't know. Hindi natin alam. Kung itong gentleman's agreement na to ay nagre-refer pa noong 2013 or wherever, we don't know. Kasi ang sumulat nito, obviously, Chinese. Noong January 10, 2024. Sino ba to si Zheng Jihua? Tingnan natin. Ang itsura niya. O, siya yung sumulat. Siya. O, napartidahan pa kayo dyan, ha? O, may mga gentleman's agreement daw dati na hindi na ron natin sinusunod. Etc. Ayan, 5th reason daw kung ba't nagagalit ang China. O, meron mga gentleman's agreement daw na hindi sinusunod. O, malay ba natin kung yung gentleman's agreement na hindi sinusunod, itong ginawa ni Digong? Malay ba natin kung yung gentleman's agreement na hindi sinusunod, itong kay Duterte? Kaya ako mga kotsero, hindi ako sumasalang sa live stream nang wala akong ganito, wala akong mga ebidensya. Kaya hindi ako, kapag walang ebidensya, walang statement, or hindi na ibabalita, hindi ko kino-content. O, diba? Maraming nagre-request sa akin, Coach, i-content mo nga to, content mo nga yan, content mo to. Hindi ko ginagawa. Bakit? Kasi walang ebidensya. Ngayon, eto. Move on tayo doon sa Ano ba? Ito yung gentleman's yung Declaration Code of Conduct. Ito. Punta tayo sa UNCLOS. Kasi sabi doon sa nagagalit daw, sabi ni Zheng Jihua, nagagalit daw kasi hindi raw tayo sumusunod sa usapan. Yun ang sinabi ng Marami doon, hindi raw tayo sumusunod sa gentleman's agreements eh. Sabi ni Zheng Jihua.
Tingnan natin yung UNCLOS. Kasi ito naman yung basis ng international law. UNCLOS. Punta tayo dyan. Punta tayo sa EEZ. Okay. Article 55 kasi. Ano ba yun? Ayan. Ano bang sinabi sa exclusive economic zone? Bawal ba? Bawal ba tayo magtayo ng structures? Hindi. Dahil nakasulat dito sa UNCLOS. UNCLOS to ha. UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Seas. UNCLOS. Anong sinabi? Jurisdiction as provided for the relevant provisions of this convention with regard to the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. So, may karapatan tayo. By virtue of UNCLOS, by virtue of international law, we have the right to build establishments, to use artificial islands and installations and structures. Bakit tayo pinipigilan ng China ulit? Bakit tayo pinipigilan ng China ulit? Anong karapatan nila? Historical right. Nakasulat na nga sa Permanent Court of Arbitration. Sinabi ko na to kahapon. Uulitin ko lang mga kotsero para sumaksak sa utak ng bawat pro-China advocate dito sa Pilipinas. Sinabi na sa Permanent Court of Arbitration na kapag nung pumirma ang China dito sa UNCLOS na sila ay mag-a-abide sa bawat provision ng UNCLOS, they have relinquished their historical claims. Bakit? Because it is contrary to the provisions of UNCLOS. Wala na, sa Tagalog, para naiintindihan ng karamihan, wala na silang habol sa mga isla na dati nilang kine-claim as historically theirs. Nung pumirma sila sa UNCLOS, bakit? Dahil walang provision sa UNCLOS na pwede mo pa ring angkinin ang mga historical claims mo. Walang ganon. Walang ganon, be. So, ang tanong, bakit nandyan sila? Sabi ni Renny, ang palusot nila, walang enforcement ang PCA at UNCLOS. Yan ang niyayabang nila. So what? Kung wala silang enforcement, it doesn't necessarily mean that the PCA is invalid. Bakit? Bakit? Kasi, babalik ko lang sa kanila yung sinabi ng kanilang Tatay Digong. China affirms arbitral win versus China before UN. See? Naisip ko na yung statement na yan bago niya pa binring up. It's now part of international law. Panoorin natin para mas dama. Panoorin natin para mas dama, ang bagal ng internet. Hoy, internet, bilisan mo. Ang bagal ng internet namin. Converge, na? Ang tagal ko nag-iintay, magte 10 seconds na. Simpleng YouTube video, hindi maglo-load. Converge. The Philippines affirms that commitment in the South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. We welcome the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for. The triumph of reason over rashness, of law over disorder, of amity over ambition. This, as it should, is the majesty of the law. Sakit naman marinig yun. Hoy, mga pro-Duterte dyan, ano na?
Ang sakit ba? Ano ngayon? Ano ngayon if it is just a piece of paper? Take note mga kakotsero, si Digong din ang nag-quote nun. Si Digong din ang nagsabi nun, it's just a piece of paper, gawin kong basura yan eh. O tapos, 2020, nung kausap niya ang UN, nung bumaliktad na siya sa China, ano sinabi niya? The UN, the arbitral win is now part of international law. Oo, international law na yan. Oo, ganun na yan. Bale-balentong kasi yung poon nyo. Bale-balentong kasi yung poon nyo. Ano na? Wala naman mag-e-enforce. Kay Digong din ang galing yun eh. Wala mag-e-enforce niyan. Sino mag-e-enforce niyan? Et cetera. Wala naman mag-e-enforce. Kay Digong din ang galing yun. O tapos ngayon, sasabihin niya, it is now part of international law beyond delusion of et cetera. Digong versus Digong na naman? Digong versus Digong? Alam niyo mga kotsero, ang pinakamagandang balik sa mga Duterte Balahura supporters ay si Duterte mismo. Totoo lang. Ang pinakamagandang balik sa mga Duterte Balahura supporters ay si Digong mismo. Ang hilig kasi niya. Ang hilig kasi niyang bumaktrack, magbale-balentong, ganon. Freylin Malyale, salamat sa iyong stars. God bless po. Ganon kasi siya. Digong versus Digong, ganon palagi ang drama. Ganito na. Sige, assuming tama yung argumento ni agreement. Sabihin na natin tama yan. Sabihin natin, dati pa naman pala merong agreement with China and the Philippines. Bakit gulantang kayo nung panahon ni Digong, etc. Okay. Assuming in arguendo na tama ka, na tama sila. Assuming. So si Digong perpetuated a wrong policy or continued a wrong policy? Tagalog. Assuming na tama na yung gentleman's agreement ay 2013 pa. Ibig sabihin, si Digong ipinagpatuloy ang isang maling polisiya. Really? Akala ko ba political genius, master strategist, art of war, chess master, mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung ganun ang what do you call this? Kung ganun ang argumento nyo, dapat hindi itinuloy ito ni Digong kung totoong mahal niya ang Pilipinas. Kung totoong ipinaglalaban niya ang soberenya, ang ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Kung totoong ipinaglalaban niya ang BRP Sierra Madre, dapat hindi niya ipinagpatuloy ang isang maling polisiya. Don't forget, ang presidente lamang ang bumubuo ng ating foreign policy. At the very least, kung totoo ang argumento nila na luma na tong agreement na to, you can admit that it was a wrong policy. And it was perpetuated by Xi Digong. Diba? Actually, mga kotsero, nakakatawa nga tong article na to. Sinabi din dito kung sino yung nangako na magtotow ng BRP Sierra Madre. Although, sabi, ewan ko lang kung paano na-confirm to. Pero,
ang nag-commit daw na itoto ang BRP Sierra Madre ay si Joseph Estrada. Ayan, Gregory B. Poling of the Center for Strategic and International Studies in his book Dangerous Ground provides additional corroboration, noting that when the Chinese government demanded that the ship be removed, President Joseph Estrada, President of the Philippines from 1998 to 2001, feigning ignorance, promised to tow the vessel away as soon as it could be safely floated off the reef. Si Joseph Estrada daw. Bawal ang flood. Hindi natin sure. Kasi nagsalita si Joseph Estrada dyan. Ang sabi ni Joseph Estrada, hindi daw siya. So, it's his word against them. Ang pangit sa ganyan, it's a he said, she said discussion. Walang panalo dyan. Walang panalo sa ganyan. Sure yan. So, hindi ko lang alam. Nakakatawa lang tong article na to Although meron siyang kinote na libro, yung Dangerous Ground. Hindi ko pa nababasa yung libro na yan. But anyway, at any rate. So yun nga. So ibig sabihin mga kotsero, this is the bottom line. Number one, merong mga traidor talaga sa Pilipinas. Yung inuuna yung interest ng China. Meron talaga. Pangalawa, ginagawa nila to, I don't think they're doing this for China. I don't think they're doing this para ipagtanggol ang China. I think they're doing this to protect their poon. Pinoprotektahan nila si Digong. And that's the only motivation na I can think of right now. Wala ka ibang maisip na motivation Parang yun lang Pinoprotektahan lang nila si Digong. For whatever reasons they have. It could be dahil sa mahal na mahalan talaga nila si Digong, or dahil na commission sila, and when I say na commission, ibig sabihin they're being paid to do it or whatever. I don't know. Hindi ko alam kung ba't nila ginagawa yun. But at any rate, mga kotsero, eto lang naman yun Ang question ko lang dyan is this. Lalo na dun sa agreement na yan. Kasi gulantang daw ako Alam niyo mga kotsero kung ba't ako nagulantang? Kung totoo man yun, nagugulantang ako. Lahat naman tayo nagulantang nun Alam niyo kung bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit tayo nagulantang. Siyempre meron akong Kasi nangako si Digong. Nangako siya na ipaglalaban niya yung sovereign rights natin. Tapos sasabihin niya sa huli, ay, maniniwala lang dun sa sinabi ko na jet ski na yan. Mga tanga lang yan. Imagine, ginawa tayong tanga ni Digong. Lahat. So yun, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless all of you. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?